Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lukaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito sa Valentine's Day ni Chinita Princess na mukhang happy at naka-receive ng bouquet of flowers si Kimi. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba upang kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. So, unahin na nga po muna natin ang magpasalamat sa mga taga-subaybay natin na nakaabang po lagi sa ating mga daily updates at sa walang sawang pagsuporta at pagkokomento, pagbibigay ng kanilang mga opinyon. Bilang pasasalamat, narito at may ilan po tayong napiling basahin. Ang first comment natin ngayong gabi ay nagmula nga po dito kay Mama Helen Rocco. Maganda rin gabi po, Miss Helen Rocco. Sabi niya rito, nag-sorry na ba sa social media? Sabi niya, hindi niya alam ang nangyari. Nagka-amnesia pa talaga si Tandang Eco Bag. Grabe, oo nga no? Pero kinamusta naman daw kasi niya si Kim. Talaga kinamusta niya si Kimi kung how is she, ganyan. Kung okay lang ba siya. So syempre sasagot ni Kim, yes, 'di ba? Okay lang siya. But at least, kinamusta niya at kinontak agad po si Chinita Princess. Pero ayun, medyo na-overshare nga po siya. And yung mga nasabi niya, hindi po nagustuhan ng mga fans tulad ng, Kim, anong nangyari? Na para bang hindi niya rin nga daw alam. Sabi nga dito sa recent comment lang, di ba, nagka-amnesia pa. So, parang wala naman daw pong paghingi ng tawa doon, paghingi ng paumanhin. Nilinaw lang niya yung sarili niya at niligtas niya lang yung sarili niya from bashing kasi naniniwala siya na wala siyang ginawang masama. Dahil binati daw niya si Kim. Ito pa nga yung unang binati niya si Kimi. Nagyuko daw siya bilang pagbati kay Chinita Princess. So, miscommunication lang talaga at ay misunderstanding lang siguro talaga. Baka inaasahin po ng mga fans, ayun nga, mag-shake kahit shake hands lang, tapos hindi nangyari at hindi po nakita. Kaya, yun yung naging comment kay Ekot. Yun yung kanyang nilinaw. Paglilinaw lang talaga at walang paghingi ng tawad. Ayan, sabi naman dito ni Ma'am Edith Tadon sa Hello Gandara, dapat imbestigahan kung bakit sila sunod ng sunod kay Pao. Nag-picture pa sa kanyang bahay. Anong tingin nila ni Pao? Masama bang tao si Pao? Siguro may nag-utos. Hindi yun fans ng Kim Pao, yung dalawang yun. Anong atraso ni Pao sa kanila? Siguro may masasamang balak. Dapat may action para matuto. Hindi naman porke stricto si Pao. Bakit ganon? Mabait na tao si Pao. Dapat i-blatter sa presinto. Bigyan ng leksyon. So yung hindi po nawawala yung posibilidad na fan po ito kaya nakasubaybay kay Pao or obsessed fan may gusto pong alamin na bagay. Pero ayun, di rin po natin dapat isang tabi na grabe yung panahon din natin ngayon kung ano-ano na po nangyayari. Ang daming mga changes, ang dami na pong mga nakakatakot na mga nangyayari sa mundo natin. Kaya dapat talaga maging praning na rin kung minsan. Hindi naman po biro yung ilang araw na pabalik-balik at nagmamasid sa bahay ni Pao, nagpipicture, nagvi-video. Hindi mo alam yung dahilan, hindi natin alam yung pakay nila, bakit nila ginagawa yun. Kaya dapat lang daw talaga. Lalo pat private na to. Bahay na yan ni Pao. Bahay na ni Paolo Avellino.
ang hirap na nga po ng ano nila, ng buhay nila bilang artista. Pag nasa public ka, parang hindi mo na pag-aari yung sarili mo kasi yung mga publiko nakatingin talaga sa iyo, all eyes talaga yung nasa iyo, lalo na't sikat, 'di ba, na artista. Tapos nanakawin pa yung privacy sa tahanan po nila. So ang hirap ka mamuhay ng ganon, ang daming mata sa paligid. Samantala, sabi naman ni Mary Ann Retiro, okay lang na hindi niya hug si Kimi dahil sa GF niya na si Jay. Pero sana naman lang shake hands or appear man lang. Hindi yung dinaanan lang niya si Kimi, si Jogs, and ayon na hug niya. Then pagbalik dead man niya ulit si Kimi. Then the rest hug and kiss niya. Napanood ko at napansin ko din yung ginawa niya kay Kimi. Sa ginawa niya, hindi ko na siya gusto. So, ayun, I think kaya nagkaganito, napuna ng mga fans, the way ng pagtrato niya kay Kim, dahil iba yung pagtrato niya sa iba kaysa kay Kim. Kay Kim yumuko siya kagaya ng ginawa niya sa ibang boys, pero sa ibang girls, nag-hug siya, nagbeso pa, and nakipag-shake hands pa. Sa mga boy, nagbow lang, tapos yung iba hugged, pero si Kimi bow lang din. Siguro nanibago lang din talaga mga fans at hindi ini-expect na ganito yung way ng pagbati na gagawin po niya kay Chinita Princess. Pero since ayun nga si Kim po napapahamak, move on na lang rin po tayo. Hindi rin naman natin gusto, hindi po ba, na si Kim ay mapahamak tapos because of Kim Paulancia pa. Anyway, dumako naman po tayo dito sa 3 consecutive years of love ni Chinita Princess. Hoy, grabe. Kanino galing ang mga flowers na yan? Okay, pahulaan. Charot. So, ayan. Alam naman natin na kung kanino galing yung mga flowers na yan kahit hindi po i-booking. Like, nitong 2025, alam na natin, na tunayan na kay Pau galing kasi agang-aga ibinigay yung flowers na yan. And ikwento na rin po ni Kim and ni Paulo, kaya confirm na kay Pau galing. Ito ngayong 2026. Huy, grabe. Pero pag-usapan muna natin yung mga roses na yan. Pink and red roses yung ipinadala this time. Ang ganda, tuwang-tuwa si Kimi. And eto pala yung meaning niyan. Combining pink and red roses signifies a bond of intense, passionate love with admiration, gratitude, and gentle affection. Ay, grabe! So, dahil dyan, alam nyo na, charot, ang pakahulugan ng pink and red roses combinations na yan. And ayan, dahil nga dyan, ay mukhang kay Paula Avellino nga daw talaga nanggaling po. Confirm na kay Paula Avellino nanggaling ang mga flowers na to. Bigyan naman, Kimi, i-share mo kung kanino talaga tunay na nanggaling yung mga flowers para mas masaya. Uy! Anyway, ayun nga, sabi pa dito, while red symbolizes deep desire, pink represents sweetness and elegance. Ayan, together, making a perfect gesture for expressing romantic yet gentle appreciation and adoration. Grabe ganda, no, ng meaning. And eto pa, may napansin pa ang mga fans. Syempre, imposibleng walang mapapansin ang tatalas ng mga mata ng mga Kim Paulancia, di ba? Eto pong pa-coffee. Ayan, with a red heart design. So, sino nag-ano niyan? Sino nag-prepare niyan, Kimi? Paki-share naman. Huy, grabe, paka-OA. And dahil mga asyomera nga ang Kim Paulancia, so syempre, si Paula Avellino,
kay Paula Avellino at si Pau ang nag-effort yan. Todo effort pa daw talaga si Pau. And kahit anong shape pa yan, basta nanggaling kay boss, okay, kay Big Boss, charot, okay, Pogi. Ayan. Anong inyong masisaya dito, mga Kim Paulancia? Dito sa paayuda ni Chinita Princess. What do you think? Kanino hula ninyo nang galing ang mga flowers na yan ni Chinita Princess? Grabe ganda ng combinations and syempre nung meaning ng red and pink roses. Grabe, haba ng hair. Sana all, Kimia, laging may gift tuwing Valentine's Day. Huy, grabe hana. Anyway, hanggang dito lang po muna yung ating update ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin chika patungkol sa Kim Pao. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. God bless!